Dalawang puso na sadyang laan para sa isa't isa. We kind of got together, parang, and you, since officially may boyfriend nga siya. So after like mga 10 months going out, naghiwalay din kami. 13 taon ang binilang bago muling magkita at mauwi ang relasyon sa kasalan. Nandun na ako sa point na alam kong gusto ko siya. Kaya lang siguro, ang laki ng takot ko in pursuing the relationship. Siguro kasi ako, all my life I know that I'm a woman. Ang love story nila Aiza at Lisa Siguera, ating tunghayan. Ito po si Paring Ray Langit. Balikan natin ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Larawan na masayang mag-asawa, sina Aiza at Lisa Siguera. Lalo na kapag kasinasariwa kung paano nabuo ang kanilang pag-iibigan. Lock the windows and open the drapes. Spring is coming, not a moment too late. The sun shines and the bird song begins. And my heart's back in season again. 1998, na magkakilala sila sa set ng isang taping ng isang proyekto ni Aiza. Nilapitan niya ako nun. Sa course ng kwento na to, mapapansinin yung lahat na siya talaga yung nag-the-move sa akin. Kaya gusto niyang kinukwento yung version niya. Kasi totoo. Yeah, she approached me and then, hey, we became friends. You know, like, parang friends na who only talk on the set. But there was one time na sabi ko, kasi I knew na she's a UP student, no? Sabi ko, I wanted to get into UP. Kasi fourth year na ako nun eh. And so this was the start of the school year ng 1999. Sabi ko sa kanya, how do I get in? Sabi ko gano'n, like, where do I get UPCAT forms? Sabi niya, sige, I'll get UPCAT form. Bigyan daw niya. nice, you know? Yeah. She visited me, ganyan. Pagkatapos, kahit wala na yung boyfriend sa tape, pinupuntahan niya rin ako. Tapos, tatanong pa niya, so what do you want? So, McFlurry ng McDo. Sabi ko gano'n. Noong time na nanonood. At that time, wala pang 24 hours na McDo bukas. Tapos biglang papupunta sa set, talagang may McFlurry. Talagang, saan ka nang galing? Saan mo nakuha to? Tapos yung nasa school ako, gagawin niya. Sunduin niya ako pupuntahan niya ako sa school. I mean, magbe-breakfast kami together. Tapos, friends na kami, pero sinusulatan niya ako ng mga love poems. Ay, ang nagustuhan ko sa amin talaga, siguro nung time na we were getting to know each other. Oh my God. College siya. Ako fourth year high school. Sobrang nabuhay yung creativity ko in terms of pagsusulat. Mga marahil na kabataan ay nahirapan silang may paliwanag ito sa kanilang mga sarili. At 18, automatic sa'yo, pag makikipagrelasyon ka sa isang babae, lesbian ka. Hindi ko alam na may mga iba't iba pala siyang pagkakaiba. Meron palang mga definitions na mas kailangan pang pag-aralan tungkol sa sarili mo. And that was my fear. I only have to really accept muna na I am falling in love with him, regardless kung ano yung gender niya. Siguro it would have been an easier decision for me to choose to be with Aiza. Kasi I remember yung talagang naging paghihiwalay namin. It was because I consciously chose to be with my boyfriend. Nasaksiyan ng lahat ang paglaki ni Aiza bilang isang child star. Subalit kanyang murang edad pa noon, alam na ni Aiza ang kanyang sarili kung talagang sino siya. Pero before ba, nung naging kayo, Aiza, meron ka ng pagtingin talaga sa babae? Hindi pa kami nagkakasama. May pagtingin na ako sa 3 babae. years old pa lang siya, may pagtingin na siya sa babae. I think that's where you really realize na being a lesbian, homosexual, it's not a choice. It's you're born with it. It's in you. And all the time, all the while, akala ko din,
I thought I was lesbian. Naging pala, hindi rin. So, I'm a trans man. I mean, for everyone's info. Not just the preference, pero like with how I move. Magkaiba na ang estado ni Aiza at Lisa nang muling magkita pagkatapos ng 13 taon. Matanda na ako. Alam ko na pwede may puntahan yun. Alam mo yun, na parang, okay, kung halimbawa magre-reconnect kami at lalabas kami ulit, kaya ko na magpangalawa na I'm going to be with someone of the same sex. That's, at that time, I thought talaga I was lesbian. And I was ready. I didn't know kung ano magiging future namin. Alam ko lang na if I choose to be in this relationship, I am a lot more ready to take ano yung mga kailangan tanggapin at things that I have to deal with to pursue and create something beautiful out of that. So I was living in the US at the time. You know, may bahay ako, may kotse, I had work, my daughter's there. I was already set in my ways doon. But, yun nga. Yeah, she was super set in her ways. Pero, love came and, you know, spend their lifetime looking for that one person that they want to be with and hindi nila nahanap yun. And ako, I was very fortunate na nahanap ko yun kay Aiza. And I knew. Kaya ayaw na niya akong pakawalan. No? I had the best proposal ever. I don't think anybody can do that. Dapat na. Kasangga mo ang langit. Wala pang isang taon ng kanilang bagong relasyon na magpasya si Aiza na mag-propose kay Lisa. Produce siya ng isang buong theater production. Yeah. Para lang. So yun, I spoke to my friend, who's her friend also. He has an existing screenplay na nabanggit niya sa amin na gusto niya kaming kuhanin. So sabi ko, can we use your script, ganyan-ganyan. Sabi, sige, ako na magbuo ng production team, ganyan-ganyan. So what I did was I spoke to Dean of Peace Corps sa UP. Sabi ko, ma'am, I'm planning to propose to Lisa. Gusto ko kasing gawin talaga sa UP kasi very special sa amin yung lugar. So nakakatawa because nagpagawa talaga ako ng tickets, nagpagawa ako ng posters, kompleto. As in, siya nag-post to sa Instagram. So, may mga pumila talaga. Oh my God. Supporters, So, gusto manood ng play. I proposed. And she was, at first she was even so happy na, love, grabe, mahal na mahal tayo ng mga friends natin, tsaka family. Sabi ko sa kanya, just be yourself. So, nung sinasabi niya yung mga ad-lib niya, tapos sinabi niya yung word na Lisa, sabi ko, ay naku, parang feeling ko na ano niya. Hindi, feeling ko parang sa sobrang... Na-carried away ako. Tapos, nung sinabi na niya na 13 years na tayo naghiwalay, hindi ko na palalampasin itong pagkakataon to. Pagtingin ko sa mami ko, iyak na iyak yung mami ko. Sabi ko, oh my God, ano to? Parang iba na yata. Tapos nung nilalabas yun na yung ring, oh my God, baka hindi alam ng director namin to. Tapos nakita ko na lang yung buong mga audience, may mga kandilang hawak. So, ikaw na. Paano ka naman napapayag ni Aiza? Hindi, ang tagal nga niya umuo eh. Oo, kasi May sumigaw pa yung kaibigan namin si Tom. Say yes! Hindi ko umuo, tagal ko lang nakaluhod. siguro na-stunned kasi ako talaga. Above the Santa Cruz Mountains, a love story came full circle on Monday. December 8, 2014 na magpakasal sina Aiza at Lisa sa California. Yung legal na, wedding namin sa States. Sobrang It ganda was a ng, forest sobrang ganda na ng place. merong barn. I'd say enchanted and very intimate. Ang guest namin wala pang 60. Yeah. Mga kaibigan at relatives na talagang May mga guests nang dumating, nag-aayos pa ako ng lugar. very special kasi DIY yung wedding namin. Tapos yung second namin, syempre, we wanted our family na so what we did was, kasi to fly them there, naggawa na lang dito ng a symbolic ceremony para at least pati barkada, family, nandun. So, yun naman sa Batangas. Every single day. I know that in the end,
as long as mahal natin ang isa't isa at alam natin totoo tayo sa sarili natin, magtatagumpay at magwawagi ang pag-ibig. So, Pati nila Aiza at Liza ang hirap ng relasyong tulad ng sa kanila. Nung nagpakasal na kayo, meron pang nabago sa buhay niyo or sa aspeto ng pagkasama ninyo? In terms of pakikisama and wala naman gaano. Siguro ang pinaka nanibago lang ako is yung talagang yung total disclosure. Kasi syempre, sanay ako na pag may problema ako, sa akin lang. Hindi talaga ako, kahit sa barkada, hindi ako masabi ng problema. But ang tendency ko is, when I have a problem, I shut up, I shut down. Yun ang medyo nabago. And until now, I'm still, pag may malaking problema, like especially financial, ganyan, hindi ko sinasabi yun eh. So, yun ang binago ko because, syempre right now, magkatuwang na kami sa lahat. Problema ko, problema niya. So talagang I tell her everything. The fact itself that hindi siya yung conventional na pagtanggap pagdating sa, they say, same-sex marriage. Meron agad pagmutya, meron agad panghuhusga. And like I said, I've never experienced that in my life. How can the society look at us na parang immoral at baboy at walang karapatan when all we want to do is love? Kumbaga, hindi namin binabastos ang sakramento ng kasal. Pero mabilis nilang nalampasan ang mga panghusga dahil tanggap sila ng mga taong mahal nila at nagmamahal sa kanila. So yeah, she's amazing. She's very excited. Like how she took all of this, parang kung paano niya tinanggap. Better than most adults that we know. Napakabukas, walang panghusga. Ikaw na, Martin! Fishing, halika rito. Style! Yan. Parang nanay niya magaling umi-style. What can you say about our family? Beautiful? Are you proud? I'm weird. And weird? We are weird, but we are fun, right? And loud. And loud. Yun, so napakaswerte namin kasi talagang tanggap na tanggap niya yung pamilya namin. Especially those who are allies of LGBT and those who are in the LGBT community. If we really see ourselves, or if we really see our LGBT brothers and sisters, mga ano natin, as who they are, if we recognize and respect them, then dapat hindi natin sila kinakatiya. I love you so much. At sa hinaharap, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang nais nilang mabuksan. Definitely, to grow our family. A baby. Naghahanap na kasi si Amara at si Porky. Santa's wish niya yon, Santa's letter, birthday wish, lahat na. Kung pwede lang niya kaming kulit-kulitin, para magkaroon na siya ng kapatid. Pinagtibay ng panahon at mga pagsubok, yan ang love story nina Aiza at Liza. Larawan ng masayang pamilya na kayang labanan anupaman ang pagsubok na darating. Lumipas man ang panahon, hindi magbabago ang tingin nila sa isa't isa.